Meron ba? May mga lumiban ba? Okay. May lumiban na 4 na babae. Sa lalaki naman. Okay, meron po. Lalaki. 3 lumiban na lalaki. Okay, ngayon, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, discuss muna natin ang ating halikunin sa silid ng klase. Okay, ano ba ang ating mga halikunin sa silid ng klase? May mga nakakaalala ba? Ha? Okay, dito po ang ating mga halikunin sa silid ng ating klase. Pakibasa po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Mahalin ng mabuti sa ulo. Malakas ang kamay kung gustong sumagot. Palaging ang inisip na kaisan at kaisan sa loob ng silid-aralan. Okay, naintindihan po ang ating mga halikunin? Opo. Ngayon naman, ano ang ating tinalakay sa nakaraang halin? Ano po ang ating mga tinalakay sa nakaraang halin? O? Ipaglaganap ng batas militar. Ano pa? Mga suliranin daw at pagtugon sa batas militar. So ano po yung mga naging suliranin? Ano po yung mga naging suliranin nung kasalukuyan ng batas militar? Okay, very good. Ngayon, alam kong naaalala nyo pa at meron din namang nakakasagot sa inyo ng aking mga tanong. Alam ko na naaalala nyo pa ang ating nakaraang halin. Ngayon po, meron akong inihanda. Gagawin ko dito. So, tatawag po ako ng 4 na bata. Again. Saan natin ito? Yun ang siya. Yun yung siya. Sige po. Isa pa. Sa ikudon mo na Isa sila sa pa. gym. Ano na? Nais ko na yung ganun nila sa Ikaw na lang. nilagay ko yung Okay. Lumapit po yung 4 na aking sinawag. ganun lang. Kasi ganun. Asin. Parang ko ba athletics lang? Meron po mga larawan dito. Gagawin niyo po, kukuha ko kayo ng mga salita dito sa taas ng aparador. Dito po sa taas ng aparador. Kukuha po kayo ng isang salita. Okay. Dito po. Tapos, ilalagay niyo po katapat ng larawan ng mga salita kung sa palagay niyo ito ay kasing kahulugan ng bawat larawan. Naintindihan po ang inyong gagawin? Okay. Sige, kumuha na po ng mga salita sa aparador po. Dito sa taas ng aparador. Okay. Ito yung mga larawan. Meron na po yan siyang mga lalagyan. Ilalagay niyo lang po dyan yung salita kung sa palagay niyo, ayan ang ibig sabihin ng mga salita. Meron po dito lalagyan sa baba. Sa baba po. Ayun na ba yung may sagot? Mamaya, malalaman natin kung tama. Sige po, maaari na kayo. Mamaya, malalaman natin kung tama ang inyong mga sagot. Pero bago po yan, basahin po muna natin ang ating mga layunin ngayong araw. Basa po ng sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. May isa
Pangalawa, pakinggan at intindihin ang pinapanood. Pangatlo, isulat ang mahalagang impormasyon tungkol sa video ninyong pinapanood. Okay, handa na ba kayong manood? Pero bago yan, atin munang alamin kung ano nga ba ang batas militar or martial law. Ang batas militar or martial law ay isang kakaibang kapangyarihan ng Estado kung saan ang pinakamataas na pinuno ng militar ang siyang namumuno. At ang lahat ng sangay ng pamahalaan ay mawawala ng kapangyarihan. Hindi naging maganda ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagdideklara ng batas militar. Ngayon, alamin natin at tuklasin kung ano nga ba ang mga pagtugon at pagkilos ng mga Pilipino upang tuluyang mawakasan ang batas militar. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Una, pagpasla kay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay isa sa masigasig na bumabatiko sa pamahalaang Marcos. Malaki pa hinatuloy siya sa kasalanang solusyon o paglaban sa pamahalaan. Dahil sa humili ng kalusugan, hiniling niyang magpagamot sa United States noong 1980. Matapos ang 3 taong paninirahan sa United States, nagpasya si Senador Aquino na bumalik sa Pilipinas. Layunin niya makatulong sa malaking suliranin na dinaranas ng mga Pilipino at ipagpatuloy ang paghingi ng pagbabago at reforma sa bansa. Hindi natupad ni Senator Aquino ang kanyang nais dahil sa kanyang pagbabalik sa bansa noong Agosto 21, 1983 ay binaril siya habang bumababa sa tarmac ng Manila International Airport na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport. Nagluksa ang sambayan ng Pilipino sa pangyayaring ito. Ikinagalit ng karamihang Pilipino ang pangyayari at nagbunga ito ng malawakang protesta laban sa pamahalaan. Pangalawa ay ang krisis sa ekonomiya. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino ay nagbunga ng hindi magandang epekto sa ekonomiya. Maraming kapitalista at negosyante ang natakot kaya nagkaroon ng capital flight. Ang capital flight ay paglabas ng salapi sa Pilipinas patungo sa mga lugar kung saan walang panganib tulad ng Hong Kong at Amerika. Humina ang lokal na industriya, lalo na yung mga umaasa sa dayuhang puhunan. Bumaba ang kita ng bansa at marami ang nawala ng trabaho. Dahil sa pagbagsak ng pambansang ekonomiya, hindi nakabayad ang pamahalaan sa malaking utang nito sa institusyong pandaigdigan. Napilitan ng pamahalaan na humingi ng palugit sa International Monetary Fund at World Bank. Subalit ang kapalit nito ay higit na mahigpit na pakikialam ng institusyong ito. Nagpatuloy ang pagbagsak ng lokal na negosyo, kawalan ng trabaho, at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pangatlo naman ay dagliang eleksyon or snap election. Idinaos ito noong Pebrero 7, 1986. Inilabas ang batas pambansa bilang 883 na nagpapatibay ng pagdaraos ng isang dagliang eleksyon sa bansa. Tumakbo muli si Pangulong Ferdinand Marcos bilang Pangulo at si Arturo Tolentino bilang pangalawang Pangulo. Isang petisyon ang nilagdaan ng 1 milyong Pilipino ang naging dahilan sa pagtakbo ni Ginang Corazon Aquino. At si Salvador Laurel naman bilang ikalawang Pangulo. Ang pinakauli ay EDSA People Power Revolution 1. Nangyari ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong February 22 hanggang 25, 1986, bunga ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa paggawa. Ito ay nagsimula noong sa tungkulin bilang maestro ng tanggulang pambansa si Juan Ponce Enrique at Deputy Chief of Staff ng Sandatang Lakas na si Fidel B. Ramos. Sa pamamagitan ng Radyo Veritas, nanawagan ang
Arcebispo ng Manila na si Jaime Cardinal Sin na magkaisa ang mga Pilipino laban sa rehimeng Marcos at humingi sila ng tulong mula sa Bernal. Dahil dito ay dumagsa ang milyong tao sa EDSA upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa demokrasya. Ito ang unang People Power Revolution na naganap noong 1984. Ang mapayapang revolusyon ito ay nakabalita at hinalaan sa buong mundo. Isa itong halimbawa na tinularan ng iba't ibang bansa sa layuning may pahayag din ang kanilang protesta o paghihimagsik laban sa pamahalaan. Patungkol saan ang video nito? Yes, patungkol sa mga militar. Ano pa? Ano pa? Ha? Ano pa po? Base po dito sa mga larawan, ano po ang inyong iisip? Pati po doon sa video. Yes. Tungkol daw sa pagkamatay ng Benigno, Senior Aquino, Benigno Ninoy Aquino Jr. Ano pa? Okay, patungkol daw ito sa ano pa lang ba? Mga suliranin? Tapos na po tayo doon. Ano na po yung kasunod ng suliranin? Sige, Jack. Sa ekonomiya, bago pa po, ano po yung tawag dito sa apat? Di ba may discussion na apat? Meron pong tawag doon dito sa apat na to. Bago po nagkaroon ng ganito, yung apat na ito, meron pa po. Sige daw. Okay, pagkilos at pagtugon ng mga Pilipino sa ilalim ng batas, militar. Ngayon po ay yan ang ating pagkakalagan. Ang mga pagkilos, pagtugon ng mga Pilipino sa pagbawakas ng batas, militar. Okay, dumako naman tayo dito sa mga picture natin. Ano yung unang diniscuss doon sa video? Okay, pagpatay daw kay Senator Benigno Ninoy Aquino. Okay, so pag sinabing Benigno Ninoy Aquino, sino po kaya yun? Sino po siya? Sino siya nung kapanahunan ng batas militar? Sino po si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr.? Ha? Ano po yung sabi sa video? Ha? Presidentes? Sinagot po siya. Sinagot po siya nung panahon ng batas militar. So bakit kaya binaslang si Ninoy Benigno Aquino Jr. nung kapanahunan ng batas militar? Bakit kaya? Ha? Kung wala naman siya ginagawa sa pamahalaan, bakit kaya siya papaslanin? Ano kaya ang ginawa niya? Ha? Okay ka? Okay, tumira siya ng 3 taon sa ibang bansa. Maliban po doon, bago po siya tumira sa ibang bansa, ano po ang ginawa niya? Ha? Ano po ginagawa ni Ninoy? Ano yung mga pagpulong na ginagawa niya sa mga Pilipino? Kaya siya pinapatay. Ha? Doon po sa video. Ha? Ano pong sabi? Ha? Wala po? Sige daw. Okay, binabatikos niya daw ang pamahalaang Marcos. Kaya po siya pinatay. Okay, ngayon naman, kailan naman siya pinatay? Kailan siya pinatay? Okay, very good. Agosto 21, 1983. Okay, ngayon naman, saan siya binaril? Saan siya binaril? Saan siya binaril? Tataas na kamay
Filipino International Airport. Okay. May tanong pa ba kayo doon? Ano pa? Ha? Ano pa ang hindi nalalaman about kay Ninoy? Di ba? Ano daw? Una? Ano daw una? Bumati ko siya ng pamahalaan Marcos. Kasunod nun, kinulong siya kasi nga binabatikos niya yung pamahalaang Marcos. Tapos, ano, tumira siya ng ibang bansa. Kasi para magpagamot. Okay, tapos nung umuwi siya, kasi gusto niya ulit tulungan yung mga Pilipino, yun na, namatay na siya dahil ginarest siya sa International Airport. Na ngayon ay International Ninoy International Airport. Okay, ngayon naman, tumako tayo sa pangalawang larawan. Tama kaya na Princess na Economia ang nakalagay dyan? Okay, tama po. Pag sinabi kong Princess na Economia, ano pong ibig sabihin nito? Ano pong mapasok sa isip ko? Tungkol sa di ba sa video, na-discuss yan siya? Kung ano daw yung mga nangyari nung kasalukuyan ng batas militar. Ha? Okay, bumagsak daw ang ekonomiya. Anong nangyayari kapag bumagsak ang ekonomiya ng bansa? Dito tayo sa likod. Ha? Okay, kung umihina ang kita ng bansa, ano pong nangyayari sa mga mamamayan sa bansa kapag umihina ang kita ng bansa? Ha? May isa doon na mga sa kamay ko, hindi natin. O? Naghihirap? Sino po mga naghihirap? Okay, mga mamamayang Pilipino, bakit sila naghihirap? Ha? Bakit sila naghihirap? Sige. Okay, nawalan sila ng tiwala. Bago sila nawalan ng tiwala, ano munang nangyari? Okay, nawalan sila ng trabaho. Okay, ngayon naman, lumako na tayo sa pangatlong larawan. Ano po nakikita niyo sa larawan? Okay, nagaboto. Tama kaya ang nilagay sa salita dyan? Okay, tama po. Ano po ang nangyari doon sa video? Ano po yung diniscuss niya about sa nag-ilang eleksyon? Ano po yung ibang tawag dito? Ibang kamay? Ibang kamay? Ibang kamay po? Sige ito. Okay, snap election. Pag sinabing snap election or nag-ilang election, ano po ibig sabihin nito? Ha? Ha? Ano po? Ano po? Sige po. Mabilis ang pagboto or pagkakaroon ng butuhan. Okay, bakit kaya nagkaroon ng dabilang eleksyon? Yung panahon ng batas militar? Ha? Bakit kaya? Bakit po nagkaroon ng dabilang eleksyon? Diba po kasi bumaba yung ekonomiya. Nagkaroon ng krisis sa ekonomiya. So yung Pilipinas po, nagkaroon po sila ng utang sa mga bangko. Ano po yung mga bangko ito? Sinabi ko rin sa video. Okay, World Bank. Ano pa yung isa? IMF. Okay. So nagkaroon sila ng utang doon. So ginawa po ng mga bangko, ng mga pambansang bangko, para po pautangin nila ulit yung Pilipinas, nagbigay po sila ng kondisyon. Kailangan daw po magkaroon ng dagliang election or snap election. Kasi daw po, bakit? Kasi hindi na stable yung ano po. Okay, hindi na stable yung ekonomiya. Yung mga Pilipino po, nawawala na sila ng tiwala sa namumuno. Kaya, nagkaroon ng snap